Ika-13 bahagi ng recap sa buhay ni Naruto. Mujina Bandits Arc. Nag-set up si Naruto ng isang misyon para sa 7 koponan na makalusot sa kastilyo ni Hozuki upang linawin ang impormasyon tungkol sa mga bandidong Mujina, na ito'y inalok ni Kokuri bilang kapalit ng proteksyon. Matapos mawalan ng pakikipag-ugnayan kay Mujo ang warden ng bilangguan na nagtatrabaho sa Konohagakure, ipinadala ni Naruto si Sai at ang isang pangkat upang mag-imbestiga. Sa huli ay nagtagumpay silang ibalik si Kokuri sa nayon upang tanungin siya tungkol sa mga bandidong Mujina bago palayain ang lalaki. Sa gusali ng Hokage, nag-host si Naruto ng isang Kage Summit na may pinagtatalunan ang Kage tungkol sa mga paksa sa Konoha na humahantong kay Kuretsuchi na humihiling sa Konoha na ibunyag ang lahat ng confidential na impormasyon. Ito ay bilang patunay ng kapayapaan ng mga nayon at sinabing iiwan ng Iwagakure ang 5 mahusay na alyansang bansa ng shinobi kung sila ay hindi sumunod. Pagkatapos ng summit, si Naruto ay sinabihan ni Shikamaru na ang dahilan kung bakit si Kuretsuchi ay kumikilos ng ganoon kanina ay dahil siya ay pinipilit ni Daimyo ng Earth na salakayin ang lupain ng mga bulaklak para sa mga pananim na kanilang ihahandog. At nagpahayag ng kalungkutan na hindi sinabi ni Kuretsuchi sa kanila dahil naniniwala siya na ang samahan ng shinobi ay tiyak na tutulong sa kanya pagdating sa kakapusan sa pagkain at sa iba pang mga isyo, ganun din sa potensyal ng isa pang digmaan. Ang pag-alala sa mga nasawi sa huling digmaan, at hindi gustong gamitin sa susunod na henerasyon ang mga kakilakilabot na digmaan, nakahanap ng pag-asa si Naruto nang sabihin ni Shikamaru na maaari silang makipag-ayos sa kanya upang hindi mangyari ang pagsalakay. Sa kasamaang palad sa sumunod na Kage Summit, ang paghahayag ni Naruto ng tunay na intensyon ni Kuretsuchi ay nagdulot lamang ng galit na pagbabanta ni Daroy na papatayin si Kuretsuchi at para lumala ang mga bagay, habang ang lakas ni Naruto at Sasuke ay ginamit bilang isang biyaya para sa layunin ni Kuretsuchi. Dahil mayroon silang kapangyarihan na sakupin ang kontinente at ang kawalang balanse ng lakas sa pagitan ng Konoha at ng iba pang mga nayon, inihayag ang mga pagtatangka ni Naruto na tiyaking hindi susubukan ng Konoha na sakupin ang mundo. Tumugon si Shikamaru sa pamamagitan ng pagpaparalisa at pagbabanta na durugan ang leeg ni Kuretsuchi, na labis na ikinasindak at galit ni Naruto. Mabilis na ginamit ni Naruto ang kanyang chakra para palayain ang anino ni Shikamaru at galit na inilagay si Shikamaru sa pwesto bago tangkaing magmakaawa para sa kapayapaan, ngunit hindi niya magawang makumbinsi si Kuretsuchi o Daroy na nilinaw ang pagpunta sa digmaan kung mangyayari ang pagsalakay. Galit sa kinahinatnan, galit na hinarap ni Naruto si Shikamaru nang maglakad sila pauwi at tinanggihan ng kanyang kaibigan na nagsabi sa kanya na mag-isip gamit ang kanyang ulo, at nagsimulang tumugon ng mas malupit. Ilang buwan pagkatapos ng misyon sa kastilyo ni Hozuki, tinalakay ni Naruto kay Katsuki na nasa ilalim ng kontrol kasama sina Sai at Ibiki na ipinagpatuloy ang kanilang pagsisiyasat, habang si Shikamaru ang katiwala ni Katsuki. Pagkatapos ay ipinaalam ni Mirai Sarutobi kay Naruto at matagumpay na nahuli ng Team Konohamaru ang mga bandidong Mujina, ito'y humantong sa kanyang kagalakan. Habang pinag-uusapan si Shoujoji, sinabi ni Naruto sa lahat na kailangan nilang magmadali at hawakan ang nawawalang nin. Pagkatapos ay ipinaalam ni Shikamaru kay Naruto ang kanyang nalalapit na pagpupulong sa apoy na si Daimyo Ikkyo Madoka, na nakalimutan ni Naruto noong maghapon at kung saan tinalakay niya kay Ikkyo ang mga bagay tungkol sa pinansyal. Kara Actuation Arc. Ang koponan 25 at si Sasuke ay ipinadala upang siyasatin ang impormasyon na nakuha mula sa nahuling si Shoujoji tungkol sa pag-iral ni Kara sa Amegakure. Sa kanilang pagbabalik ay nalaman nilang matagal nang inabandona ni Kara ang kanilang pasilidad doon at nagsasagawa ng mga biolohikal na eksperimento. Nalaman din nila na sa katunayan sila ay mga sibilyan na nakikiramay kay Kara at sa mga layunin nito. Nabahala si Naruto na nalamang ang Amegakure ay nasa kaguluhan dahil kailangan pa nitong gumaling mula noong ika-4 na digmaang pandaigdig ng shinobi. Desidido siyang tumulong sa nayon, nalaman ni Naruto na si Vector ang presidente ng pangunahing kumpanyang medikal at pananaliksik sa lupain ng Valley ay isang miyembro ni Kara na kahit papaano ay nakakuha ng sampol ng mga unang Hokage cell. Malaki ang pag-aalala ni Naruto na ang 7 koponan ay natalo ng 2 inners, nang makita si Boruto sa paggamot ay natitiyak niyang magiging maayos ang kanyang anak. Pagkatapos ay nakipag-usap si Naruto sa kanyang tagapayo para sa susunod na hakbang, nag-alok si Shikamaru na gamitin ang kanyang mga koneksyon sa lupain ng lambak upang makakuha ng pahintulot na imbestigahan ang kumpanya ni Vector.
Pagkaraan ng 3 araw, naaprubahan para si Naruto na ipadala sina Mujino at Konohamaru upang palihim na mag-imbestiga. Nang maglaon, nagpadala si Naruto ng Team 10 sa isang sanib mission kasama ang Team Shinki para kunin ang puppet ni Urashiki. Nang maglaon ay nakinig siya sa ulat ni Shikadai tungkol sa misyon na lubhang nag-aalala at nakagambala sa kanya. Matapos gumaling si Boruto mula sa kanyang bagong pagsasanay, pinahintulutan ni Naruto ang kanyang anak na bumalik sa lupain ng mga lambak upang ibalik sa kanya ang singsing ng asawa ng kanilang kliyente. Kasunod ng pagkatalo ni Vector at ng kanyang mga amoral na eksperimento, nakatanggap si Naruto ng isang ulat sa mga kaganapan. Sa pagbabalik ni Mujino at Konohamaru, tinalakay ng pamunuan ng Konoha kung paano haharapin si Kara, na natutunan ang mga maimpluwensyang figura tulad ni Vector na nauugnay sa organisasyon at nakahanap ng ebidensya sa kanilang investigasyon na si Kara ay may mga espiya sa paligid. Habang iniisip ng marami na isara ang mga tarangkahan sa Konohagakure upang ihinto ang daloy ng impormasyon, nag-aalala si Naruto sa pagpapahalaga nito sa bagong kapayapaan sa pagitan ng nayon at ng iba pang bahagi ng mundo. Matapos makipag-usap sa iba't ibang opisyal sa nayon at masaksihan si Boruto at ang kanyang mga kaibigan ay nagtatrabaho sa isang eksperimentong makakabuti, habang ang malapitang komunikasyon ay nagpasya si Naruto na huwag isara ang mga lagusan dahil ito ay hahadlang sa pakikipagtulungan sa labas ng mundo at sa halip ay nagpasya na palakasin ang seguridad. Sasuke Retsuden, ang mga Uchiha Descendants at ang makalangit na Stardust. Sa ilang mga punto si Naruto ay nagsimulang magdusa mula sa isang karamdaman bilang resulta ng pagiging Jinchuriki, at dumaranas ng pinsala sa kanyang chakra pathway system na sa kalaunan ay mag-aalis sa kanya ng kanyang kakayahang gumamit ng chakra ng buo. Upang maiwasan ito, nagmisyon si Sasuke sa lupain ng Ridako upang hanapin ang mga polar particle na minsang ginamit ng Sage of Six Paths upang pagalingin ang kanyang sarili sa parehong sakit. Si Naruto mismo ay hindi direktang lumilitaw ngunit ito ay nagpapahiwatig na ang kondisyon ay nakapinsala sa kakayahan ni Naruto na gampanan ang kanyang mga tungkulin. Nang pagod na si Shikamaru dahil sa trabaho ni Naruto, ipinahayag ni Naruto ang kanyang hiling na hindi malaman ng mga bata ang kanyang kalagayan. Arc. Dumalo si Naruto sa serbisyong pang-alaala para sa mga taong nagbuwis ng buhay noong ika-4 na digmaang pandaigdig ng shinobi. Kalaunan ay sumama si Naruto sa kanyang anak sa isang sparring match sa training hall upang subukan ang bagong imbensyon ni Katsuki na inilagay sa kanyang braso. Sa panahon ng laban, ipinagtanggol ni Naruto ang kanyang sarili mula kay Boruto at ginamit ang imbensyon upang makuha ang pamamaraan ng kanyang anak, bago siya talunin ng isang sipa. Pagkatapos sa opisina ng Hokage, ipinaalam ni Naruto kay Boruto ang teknolohiyang ginamit niya laban sa kanya na ikinagalit ng kanyang anak. Bago makapagpaliwanag si Naruto, dumating si Sasuke at pinutol ang kanilang pag-uusap na pinapakalma si Boruto sa pamamagitan ng pagturo sa pangangailangan para sa paparating na panganib ng mga kaaway tulad ng angkan ng Otsutsuki. Inamin din ni Naruto na alam niya ang marka ni Boruto sa kanyang kanang palad na isa pang dahilan kung bakit inaprubahan ni Naruto ang pagbuo ng advanced na armas tulad nito. Habang iginiit pa rin ni Boruto na dapat silang umasa lamang sa ninjutsu tulad ng sa mga pagsusulit sa Chunin, sinabi ni Naruto na ang mga pagsusulit sa Chunin ay upang subukan ang paglaki ng isang tao bilang isang ninja. Kung saan sila ngayon ay nasa isang labanan para sa kaligtasan, dumating si Katsuki upang kunin ang kanyang prototype kung saan itinalaga ni Naruto ang koponan ni Konohamaru ng isang C-rank na misyon upang i-escort ang mga nangungunang siyentipiko pabalik sa laboratory sa lungsod ng Ryuben. Habang si Boruto ay sumama, hiniling ni Naruto sa kanyang mga kasamahan sa Genin na bantayan siya kung may mangyari sa kanyang marka. Dahil nabigong magulat si Konohamaru mula sa kanyang misyon, nakipag-ugnayan si Naruto sa pangkat ni Boruto bilang ang pangkat ng armas ng siyentipikong ninja. Sila ang pinakamalapit sa huling naiulat na lokasyon ni Konohamaru, inutusan niya silang hanapin siya sa lugar ngunit mag-ingat na makipag-away sa sinumang kalaban. Habang pinaalalahanan siya ni Shikamaru na ang koponan ni Konohamaru ay napakahusay para sa kanilang edad, iginiit ni Naruto na mas nag-aalala siya tungkol sa seguridad ng mga ito. Tumatakbo sa organisasyon ni Kara, dahil ang misyon talaga ni Konohamaru ay imbestigahan ang isang mahiwagang airship. Salamat sa panonood, magpatuloy sa ika-14 na bahagi. Kawaki Arc.